Subukan ko i-simplify yung bill date and due date ng Atome app. Makaka-relate din dito yung mga OFW na first time magkaroon ng credit card. Medyo na iba lang ng term. Yung bill date ng credit card, ang term nila is usually statement date. Tapos pagdating sa due date, same lang naman. Usually, 10 days after bill date ang due date. Yun yung tatandaan nyo. Para ma-filter out natin yung mga unnecessary information sa loob ng Atome app, dito lang tayo pupunta. Yung nakikita natin sa screen ngayon. Sa bills, tapos sa card, tapos build. Okay? Dapat makita nyo yung kapareho ng screenshot natin ngayon. Yung makikita natin dito sa loob na unbilled, kalimutan nyo kung ano man yung mga laman yan para hindi kayo malito. Okay, sa screen natin ngayon, 3 lang yung kailangan natin intindihin or siguro 4. Dito, ito yung credit limit natin. So, pag ginagamit natin yung Atome card, mababawasan yan. So, basta kung magkano yung amount dito, yun yung natitirang pera na pwede natin ipambayad gamit ang Atome. Saan ba natin pwede magamit yung Atome card? Since meron siya Mastercard logo, so lahat ng mga tindahan na tumatanggap na Mastercard, pwede natin gamitin yan. Kunwari, sa mga online food delivery dito sa Saudi, Kita, To You, online shops katulad ng Jarir, Extra, pati mga Philippine online shop, Shopee, Meralco, SSS, Pag-ibig. So lahat ng mga yan, pwede natin ipambayad yung Atome card natin. Kung may dala kang physical card na Atome, kung kunyari kakain ka sa restaurant dito, pwede mo i-swipe yung Atome card mo. Kung nag-grocery ka sa Lulu, pwede mo i-swipe din yung Atome mo doon. Kasi makikita mo naman yung Mastercard logo doon. Okay, so balik tayo sa screen natin ngayon. Ay isa pang critical dito is yung bill date. Ito yung time na bubuksan mo yung Atome para mas madali mong ma-monitor yung kailangan mong bayaran dito. Dito kasi sa bill date na to, yung sa akin is 3. So every third of the month, pwede kong buksan yung Atome app para makita ko kung may kailangan na kong bayaran dito sa Atome app. Tapos next naman is due date. Okay? So, pagkalabas kasi ng bill date, ito yung summary ng mga ginastos natin in the past 30 days. Tapos yung due date naman is ito yung tanning natin or limit natin para mabayaran yung bill natin sa buwan na yun. Kunyari, di ba sa mga bill natin sa Meralco, pag lumabas na yung billing statement natin sa Meralco, meron lang tayo mga 10 days din para mabayaran natin yung bill natin ng kuryente. Pag hindi tayo nakapagbayad ng bill natin ng kuryente, puputulan nila tayo. Dito naman sa Atome, pag hindi tayo nakapagbayad hanggang due date sa 13, i-interesta naman tayo. Yan yung iwasan natin. Kaya nire-recommend ko, pagdating pa lang ng due date, kung magkano man yung lilitaw na kailangan natin bayaran dito, bayaran nyo na kagad. Kasi pag lumagpas pa dito sa due date na yan, magpapatong sila ng interest. So, pagkakitaan ka ng Atome. Yun yung bagay na iniiwasan ko, yung pagkakitaan ng bangko ng dahil sa mga late payments o kaya sa mga installment. Paano ba natin malalaman kung may kailangan tayong bayaran dito sa Atome? Ito yung itsura ng isang healthy na Atome account. Basta, kung may makita kang smiley face dito, tapos mababasa mo dyan yung buwan na to, tapos bill is paid, wala kang kailangan bayaran ngayon sa Atome. Ang marerecommend ko niyan, kung may smiley face dyan, buksan mo na lang ulit yung Atome account mo sa bill date. Itong next bill date. So, May 3, lalabas yung kailangan natin bayaran. And dahil may smiley face dyan, kung gusto mong gamitin yung Atome card mo sa pagbayad, ituloy mo lang. Yan. Basta ito yung imamonitor mo naman kasi mababawasan yan, maubos kung swipe ka ng swipe. Tapos, lahat ng mga nagamit mo dyan is lalabas naman sa May 3 or yung next bill date na to. Ito yung itsura ng Atome account na may kailangang bayaran. So, ito yung bill date last month, which is April 3. Binuksan ko yung app. So, ito yung lumabas. So, may kailangan na kong bayaran na 679.2 pesos. Tapos, makikita natin dito yung pay now. Again, pinapa-ignore ko sa inyo yung laman ng unbilled. Kalimutan nyo yan. Dito lang kayo mag-focus sa pay now. Okay. Pag-tap natin ng pay now, dyan lalabas yung mga options natin. Kung full payment or gagawin natin installment yung bill natin dito. Kung full payment, 679.2 pa rin, wala siyang interest. Ito yung lagi kong option na pinipili. So, kung magkano yung ginagastos ko dito, sinisigurado ko din na i-clear ko kagad yung buong kailangan kong bayaran dito. Tapos, kung ang pipiliin mo is yung installment, katulad ng pay in 3 months or 6 months, may mga pumapatong dyan na interest. So, ito, chinek ko yung para sa 6 months. So, lumalabas na meron siyang 36% na patong dun sa bill mo. Yan, laging sinasabi, ako kasi hindi ko hinayaan yung bangko o yung ganito, yung Atome, na pagkakitaan ako.
ako yung gusto kong kumakabig dun sa mga promos na ino-offer nila. Kunyari, pagdating sa mga credit card, meron silang 50% off sa restaurant, yun yung ina-avail ko. Pagdating sa mga billing statement ko, niiwasan ko magkaroon ng mga late payment fees, mga interest. Basta hindi ko sila hayaan na pagkakitaan nila ako. Ako yung gusto kong kumakabig sa mga promos nila. Tapos na, pili ka lang ng kung anong terms yung gusto mo dito. Pagdating sa pagbayad, pwede mong gamitin yung mga credit card, GCash, Maya, Philippine ATM cards, Saudi ATM cards, pwede. Basta may Visa, Mastercard logo. Ayun, ilagay mo lang yung card details para mabayaran mo yung bill mo na to. Kung ikaw na bahala, kung 679.2 bilang full payment or yung pay in 6 months or pay in 3 months. After mong mabayaran yan, ganito magiging itsura ng Atome account mo. Lalabas na yung smiley. So again, katulad ng sinabi ko sa umpisa, kung may makita ng smiley, wala ka nang dapat alalahanin dito sa Atome account mo. Lalabas lang ulit yun sa kuna sa next bill date, which is ika-3 ng Mayo.